May mga agasatanan sa liwat on behalf of Masabak Christian Church and on behalf of our senior pastor, Pastor Edo Parpa. Nag-extend kami sa among comfort at sympathy sa family Mendoza. No? Isa ka nasubo matinoon na ang madulaan ka sa hinigugma. Pero pasalamat kasi hindi mo nga ang iyabla tulong nag-aakay sa aton sa pagkabakot o nag-aakay sa aton sa comfort. Kaya isa sa, I consider one of the most comforting passages in the Bible is found in 2 Corinthians chapter 4. Kaya I'd like to read a portion of 2 Corinthians chapter 4 verses 7 as sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. And you can follow reading this with your eyes. 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 10. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Verse 16 to 18, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. And the last verse, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Father, we thank you for this opportunity that we can study your word and meditate upon it. We thank you, Father, that in this time of grief and sorrow, we can always bank on your promises and stand on these promises and find comfort and strength. We pray, Father, that you will open our eyes and our minds, that we will see the things that you would like us to see from these passages of the scriptures. We commit this time to you in Jesus' name. Amen. May isa ka author na naghambal na ang death kuno is like a fossil. Isa ka misteryo. Kabalutatanan nga may oras kita na mapatay ta. Kabalutatanan nga kada isa sa aton may natagna na tiyon nga tawgon ni kamatayon. Pero kung ara na gina-antisipa ka man, nakashock ka. It always comes as a shock. Whether gulpi nga kamatayon o kung isa kang klase sa kamatayon nga ginhandaan mo, kung magpabot na gamit, nakatingala ka, kakapibot ka, kakasya ka, kakasubuan ka. Pero sa silingang matiyon nga arit na subo nga pangasubo sa pagkaliwan ni kay Rodrigo, isa pa rin ka namin nga diyon para sa tagsa-tagsa sa ato nga arit kay seryoso ta sa pag-atupang nagkatawag na kamatayon. Namalagay nga mali Solomon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2. Better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For that is the end of all man, and the living will take it to heart. No? Kung sa akin pa, kung si Solomon ang pinakaalam na hari na naghari sa Israel, papili kung saan di kumakado sa pistahan kung saan namatyan, nagabal si Solomon, it would be better to go to the house of mourning than to the house of feasting. Kaya ano mga rason? It is the end of mankind. There, we will take it. Kung arat pala sa siningang matiyon, yung seryoso ka sa kabuhi, nagambal ka na. Si Tay Rodrigo na una lang niya sa akon, pero maabot ang tiyon na ako naman. Kaya ang pinaka-importante na pamagkot, kung ako na makakwalan, kung ako na makahambal ko sa akong karelasyon na
Biskan tuod death is apostle. Because death will come as a shock. Still I can say that I am prepared to meet my God. Kaya sa isa na Kristohano, ang kamatayon kanami kay hindi kapatihan, hindi kadalagaan. Ang sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Kung nagkabuhi ka gali para kay Kristo, kung nagkabuhi ka na may pagtuo, kapakilala sa iya na imo maluluwas, ang inyong nakabuhi hindi kay para lang sa imo, kundi ikabuhi ko para kay Kristo. Kung ikaw mo din magkaliwan, tawag nung kailangan din sa Ginoo, ang ina sa kamatayan will just usher you to eternal life. Okay, pinamit nga sila na promise, kapatid na kay isa kadako ang comfort nga, yes, may kasuko sa atong suko nga tunga, pero kapatid na kay si Tay Rodrigo sa iyang mabuhi, nagpakita na may Kristo siya, na nagpakita na may isa katiol sa iyang mabuhi, nagluso sa iyang mga sana, lahat ng Kristo na iyang maluluwas. Kaya ang ini nga profession has been seen in his life. Kanamit kay sa adlaw lang ng mga week sa sininga gabi sa pagsugod ni Amya kay Tay Rodrigo kapamati kami sa mga testimonies sa family member. Kaya kita pala namon ang kabuhi nga hindi perfecto pero kabuhi. Kaya ang iyang pagsuo ipakita iya sa iyang mga pinungatan. Kaya pati kami nasubok sa ating mga subok. Subuan tayo, wala na siya. Pero ang hindi nga kamatayan ni Tay Rodrigo, according sa Philippians 1:21, is gain. Kaya kinamit sa passage na nabasa na pala because si Apostle Paul nag-express man sa iyang experience bilang isang Kristohano. Sa Corinthians, 2 Corinthians 4:7 nagabasa, but we have this treasure in earthen vessels. Sa ibang translation, we have these treasures in jars of clay. Ang meaning sila, in jars of clay, hindi na-refer sa iyang lawas. Nagabal niya, hindi siya lawas, tuba lang. Hindi siya lawas, yabok lang. Pero sa sining lawas, ang treasure. Muna ginabala, treasures in earthen vessels. Kaya alam niyo siya ng treasure sa mga Bible scholars sa nagkahambal, this is the very presence of God in our lives. Nga kung may Kristo ako, no, ang presensya sa balaan ng Espiritu ara sa imo, and that means now that you can live a life in this earth, not of defeat but of victory. Nagkabala that the excellence of the power may be of God and not of us. Kaya isa ka namin nga panuntuman na galing na mo ikaw may Kristo sa iyong mabuhi, ang presensya sa balaan ng Espiritu ang sa imo, and that makes you live this life ng mga makatuod o tanong ng mga lawas, pero ang kapong nila sa Ginoo aron sa ako. Tutanong ng mga lawas because this is jars of clay, but I have this treasure in earthen vessels, the very presence of God in my life. Kaya tungod kay nag-presensya isang Ginoo sa ako, si Apostle Paul testifyan ang experience ng isa ka Kristohano. Ano din ang experience sa isa ka tutuod ng believer in Jesus Christ? No? Isa sa Pilipinas pala, may tuod nga Christian nation ka, nga matatanan, siguro kapati kay Kristo. Pero sa Bible, galing may arap pagpati kay Kristo at siya. Ang pagpati kay Kristo nga siya lang ilang makaluwas, siya lang ang Ginoo at wala na sa iban. Kaya ang muling ang patay Apostle Paul, ang muling nga ang tutuod ng believer in Christ. And he said, what's the experience of a true believer in Christ? Nagkabat siya sa verse 8, we are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. No? Ang mga kiulangan niya, balyang hindi ko nung tutang luhaan. Sakto mo yun, no? Gabal na tuod, may kasadyahan sa sininga kalibutan, pero mas damo. Siguro makabal na mga kasubo. Pero sa Apostle Paul na gamal, sakto na, may mga tiyon sa kabuhi that we are hard-pressed on every side. Pero kung Kristohanon ka, you are not crushed.
We are in perplexed. Kasi may mga problema, wala tuon. We are not in despair. So verse 9 nga siya, as an apostle, we are persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. And so verse 10, namin sa Elinambal, always caring about in the body the dying of the Lord Jesus. As an apostle, kasi apostle po nga, wala mo ako sa mga pang-agyan, in-persecute kami, in-pato kami. Pero sa sinaktanan, is that mga negative life experiences na hindi ko pag-experience siya kung sino. Nag-notice yun na sa kabuhi, sa isang Kristiyano. Kadamo, tatuod sa mga pagkilaw sa kabuhi, pero wala, after sa sinang pagkilaw, makapaligid ka, mamamalay. Salamat, kaya ang Ginoo speaking. Ay, salamat, kaya ang Ginoo na speaking. And that can only come out from the mouth of the true believer. Ngayon, sa tungkol sa sining ng mga marks of sufferings, I can still say that the life of Jesus Christ and His power was manifested in my life. Amo na sa verse 16, nagamal siya, therefore we do not lose heart. Wala kang nagkaka-discourage, wala kang nagkaka-depress. Subok sa ating nakalimutan, kung may isa pa kuno ka pinaka-top 1 na mental disorder, ang muna ang depression. Nanotice, no? Ang kabuhi na subok campus, tanan-tanan halos pwede automatic, no? Maglaba ka, push button ka lang. Sa una yan, nagula mo kapuprahon, mga line, mamunlaw, tanan. Subok na kabuhi, kahapos lang. Traveling, kahapos lang. Communication, kahapos lang. Sa una, kung may mga emergency ta, 1970, 1980, matiligrama pa ta. No? Ambot kung may nakaabot, pati ng mga kabataan, pero ang telegrama, naglang na huli, balay, patay, tatay. Wala na nagkamahal, nakagalit pa. No? I-reputuro lang yung message. I-insinipon nyo na lang eh. No? Pero sumo, tawagan lang. No? Maka-video call lang lang. Halos tanan sa ating buhay, hapos. Pero no? Mamanggot ka. Nga sa sinipan ng tiyon, ano ka hapos ang nabuhay, we have so many problems. Nadami sa akin sa mga problems. Pero si Apostle Paul na malayan mo ko na experience siya ko, alis verse 16, therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, then the inward man is being renewed. Then I give you lang verse because kung ikaw isang Kristiyano na has gone through ailments of the body. Nagkapalo ko sa case ni Tay Rodrigo, nakita namon kung sa una na-church siya, kapag-on, no, law-lalo, kaya nagkanan namon ni Tay Rodrigo na kaya kami nang kita na, hindi tayo nga, ali ka din, para natuwa ko di gwapo sa church. Kaya sabat na siya sa akon, kasi mas gwapo ka, pastor sa akon. No? Pero di ako na mahiglawan ko sa iya, pero makita mo namon nga sa kapirahan siya, hasta nga he's gone through treatment, nakita namon how his body deteriorate. Hasta sa time na nagbisita kami sa iya, that Friday afternoon, we saw how weak he was. Pero isa ka lang na namin na promise ang inyong Diyos. When the outward man is perishing, then the inward man is renewed. Na kung ikaw isang Kristiyano, makita mo pala ang pagbukla sa sala, hindi lang sa atong kalag, kundi sa atong lawas. Na kada adlaw you will see it deteriorating and deteriorating and deteriorating. Yet the promise, if you're a true believer in Christ, the inward man is renewed. Kailangan nga promise, no? Nga samtang ginagawa ang lawas ng Tay Rodrigo isang cancer or sa masakit. Pero
Pero ang kalagyaya is awakening for glory. Kaya sa ato man, na kada adlaw lang mapagtaw ka, kamambal ka, kasi nga mag-celebrate ka birthday mo, doon namin ka naman nga, ay, 45 na ko, 47 na ko, lugar sila ang adlaw sa kaliputan, kajutay. Because you're nearing the time of death. Pero ang promise, although the outward man is perishing, the inward man is renewed. And this is our comfort. Kung ikaw isa katutuon ng Kristohanon, makakabuhi ka sa sinia-explain. Siya naman ba, nga ano ang ara sa isang Kristohanon, yung makambal siya nga, because every day my body will be destroyed as it is perishing day by day. Yet the inward man is renewed. The very reason is we have this hope in Christ. Si Apostle Paul nag-diretso sa verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Namin na promise, no? Nga ang atong mga pag-antos kung sa kalibutan, report lang, but all of this is working for a far more exceeding and great reward. Check sa verse 18 na gano'n siya, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are seen are eternal. Kaya kung yung atong na hope. Kung ikaw sa Kristohanon, may amo kami na hope. May isa ko ka na lang handa, I'm sure this is very familiar, kakatukap niya siya sa FM radio. This is a Christian song entitled Blessing. Isa na ka-line, because what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in this place? Kanami na napangamu, yung Lord, basi ginagamit mo ang mga pagtilaw sa buhay ko para doon makapungkaw ang katako at para mas magpalapit ko sa inyo. Gusto ko lang, isa mo wala ka lang pagtilaw sa buhay. Isa mo wala ka lang doon na kinalang ka ng Diyos. Pero may nalamian mga line sa siniyakanta and it says, we know that thing reminds this heart that this is not our heart. So may pwede nyo ma-realize ka, hindi pa nila atong galay. Nga hindi nga kaliputan, hindi pa ang atong galay, kay umalagi lang na sa sinay. Ang hambal sa atin sa Bible, we are strangers from this world. At siguro, ginapadala sa Ginoo sa mga pagdinaw sa kabuhi para uyugot ang lang ang pala mo. Hindi ka taga-diri. Kaya ang balay mo, sabihan pa ang kabuhi. Kaya wala siguro may kasakit because this reminds our hearts that this is our kabuhi. And Christian, kung ikaw tutuon ng tumuyo, hindi pa natin ang inyong kalibutan niyo. And we're waiting for that day where God will call us. Kaya kung may amukan nyo lang ako sa siningang kalibutan, it will motivate you to live for God. Ang isang tao na may paglaog sa siningang kalibutan, isang ano pa pagkanto sa kabuhi, maatubang niya kay kabalo siya ng paglaog siya. Naisamo ka na lang yan, kanta. Let's talk about it. I'd like to share this song. This is entitled, There Is a Hope. Habang sa sinyangan, that there is a hope that burns within my heart, that gives me strength for every passing day. A glimpse of glory now revealed in meager part, that drives all God's way. I stand in Christ with sins forgiven, and Christ in me, the hope of heaven, my highest calling and my deepest joy, to make His will. Namian ko sa second stanza says, there is a hope that lifts my weary head, a consolation strong against despair. Kaya namian, dito siyang sinakalay,
that when the world has plunged me in its deepest pit, I find the Savior here. Yung mga tino sa ato ito, pero pumatsan ka, ara ka sa pinakadulong, kag pinakadalong na pagka sa ating buhay. Mga namin, wala kayong magkisuanan ka, God will see you. Ayan. Ang Valdezon sa sinaalayang, through present sufferings, future's fear, He whispers courage in my ear, for I am safe in everlasting arms, and they will lead me home. And it closes with the last stanza. There is a hope that stands the test of time, that lifts my eyes beyond the beckoning grave, to see the matchless beauty of a day divine when I behold His face, when suffering cease and sorrows die, and every longing satisfied, then joy unspeakable will flood my soul, for that time I am true. The Christian, this is not yet. We have that hope in Christ, and that hope will make us joyful in this life forever and ever. Kaya magposible lang natin si Kristo sa aton. Kaya mahimo tanya kaya katapusan nga punto nga makita ta sa naman ng Apostle Paul exactly have the victory in Christ. May pagkaog sa Kristo ang bagay sa verse 1, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heaven. Salamat namin na promise na maabot ang diyon na ang lawas ng may problema, may masakit, may high blood, may rheuma, may diabetes, kung ano pa naga, mag-uhon sa Ginoo, and in that time, we will be with God. Ang psychology ko nung kahambal nga normal grieving will be 6 months. Nga kung namatsan ka, ma-heal ka daw in 6 months time. Ako psychologist mo, pero kapag mo, siguro you will get adjusted. Pero honestly, I feel you will never get totally healed. Sa mga namatsan man sa pinalangga, sa kabuhi, tanang-tanang sindi nga huko. At times, siguro maka-adjust. So, but every time I remember the death of my loved one, I still miss that person as much. Every time I remember the death of my loved one, it's gone 10 years, 5 years. Na-realize mo nga, duway kusik pa yapon sa nagpusoon, pero kung magsakuro, wala kong yapon na ano. Siguro I will get adjusted in life, but I will never find healing in this life. Kaya nga, healing will come sa Revelation chapter 21, verse 24, when God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things are past away. Kaya hindi mapagdaog sa Panginoon. Napati ko nga si Tyron Rico sa mga loved ones will be worth a lifetime of years. No, ako hindi ko makabal. Nga lang 6 months lang, mga bubuan ako, I go to do so. Siguro maka-adjust ko. Pero every time I remember the memory, kasi magluha-luha pa ko. Kasi pusoon pa, pusoon ko sa kasakot. Kaya kasi astana sa katapusan, kung man yung nawa sa sinya kalibutan, kaya ang tuod-tuod ng pagkaroon. Maabot ka. Maging anay ka ni Jesus sa langit, where all my tears and pains will be wiped away. Kaya amuni ang pinaka namin na promise. Amuni pinaka namin na pagdaog. Kung ikaw sa Kapriswanon, we look forward for this day. And our hearts will be healed. Kaya may isa ko makakanta nga hambal, it will be worth it all when we see Jesus.
Hambal na pagpuntaw ta sa tiyang kakabuli, kagumisuhan lang ka, makapaligid ka sa tanang-tanan, kundi nga naagyan sa libutan, kung makita mo buyasan mo, umaw. Yes, check mo. It will be worth it all. Process. Amo na, makanangin, isang promise, hindi nambal, for to be, to live this life, and to die. Kabay-bagit nga ang ining kapaturan, manging hindi lang niya promisa sa Bible, hindi puto sa imong buhay. Kaya kung ikaw sa kakriswahan mo, may alat ka paglaon. Kung ikaw sa kakriswahan mo, may alat ka paglaon. Ang muna aton nga question sa sining aga as we sit here, we will realize that in Christ we have hope and victory. But the question, the most important question is, are you in Christ? Are you in? Diba sigang balata Christian ko? Or ba sigang balata nga, oy, pati ko kay Kristo, siguro mapatay ko, ano ka kasigurado na kung di mo naman ito, ang balata, no, may paglao ko, may paglao ko. Kasi in Christ, so if we have hope, we have the victory, and that settles it. But the question that you have to settle is, are you in? Kung ikaw ang tawag ko sa inyo, may isa ka nakita ko nung imbes na nagbutang sa rest in peace or died in memory, ang ibutang niya, ako ni subong inyo was naman. Kung kakalalawan lang man, pero katuod-tuod. Magbisita ka sa patsyo, makamal, kung ano na, iya lang subong ka. Pero, kakulat ko sa mga ako. Pero hindi na makabag ka, handa na ko, Lord, because I have my hope in you. Handa na ko, Lord, because I'm assured of the victory because I am in Christ. Kaya kailangan isang promise ni Jesus na kung hindi ka pasigurado sa makaluwasan, ang isa sa pinaka-common na verse na kinaliwat-liwat found in John 3:16 is the key to that kind of hope and victory where it says, for God to love the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish. Kung wala pa Kristo, hindi ba kasigurado sa mga kaluwasan. Ang ininga verse kahambalang palapit ka sa Ginoo, inusulit mo sala, tuuwi sa mga Ginoo, may pusukan maluluwas, Kristo Jesus, may kapromisa. Wala, eternal life, and happiness. Kailangan na promise, ang I hope na sa ating litanan, nakatuko na kay Kristo. Kung nakatipo na tayo Kristo, may alat pa kadalagan, may alat pa paglao, kung ikaw sa kapusuhan mo. Philippians 1:21 says, kung sa kabuhay ng tayo ng video, kabuhay sa Kristo, ang iyak ka ng tayo, iyak ka. For me to live is Christ, and to die is gain. And may this be a reminder for us as we continue to ponder upon God's Word and meditate upon His experience. Dahil bagay na makahanggal ka. Lord, arat mo sa inyo last hour. Let's pray. Father, we thank you for your word. We pray, Father, na bagay na ang inyong pulong at palayo din mo sa paghandog at sa pagpamikot sa aming puso. Atin mo sa aming isang kalipay at atin mo sa kasubo. Especially sa family nito sa pagkaliwan na rin sa inyo namin ng promise na ang kamatayon hindi katapusan ang kamatayon ng mga kinalagan sa tao ng Diyos. And we pray, Father, in this gospel message also reach the hearts of those who have not yet come to you, repented of His or their sins, and believe in Jesus Christ as Lord. We pray, Father, for your work in our midst. In Jesus' name, amen.